na bang makita sagot sa iyong panalangin at maranasan ang pagpapala niya sa akin? Gusto mo bang marating ang matayong natanawin? Umasa tayo sa Diyos at ito'y mararating. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino bang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Pagpapala sa marami, sasagadahin ka upang ikaw ay magamit. Gusto mo bang umangat at lumipad sa langit? Buksan mo ang puso mo, ang imposible mangyayari. Hintayin mo lang ang hangin, ang Espiritu ang mag-aangat sa atin. Lilipad na tulad ng mga agila, lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Dahil lahat magtiwala sa Diyos na lumikha, walang hanggang sa pangyarihan. Lahat magagawa, kalakasan niya'y sapat. Sa ating tayo'y nagpilita, manatiling ka sa Diyos, at ikaw ay sisila. Lilipad na tulad ng mga agila, malakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila, lilipad na tulad ng mga agila. Lumalakas ang sino mang nagtitiwala. Kahit may bagyo, hindi mangangamba. Lilipad na tulad ng mga agila. Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at the Scope Cavite. God is good all the
all the time. All the time, God is good. Pinagpalang gabi, umaga, tanghali mga kapatid at sa lahat ng kasama natin ngayon, welcome po namin kayo dito sa ating OPM online prayer meeting. Live tayo dito sa Jesus Coffee Church from Mondays to Fridays lang po tayo mga kapatid. 7 p.m. to 8 p.m. So bago po tayo magsimula sa ating gawain, pinabati po muna kayo ng isang pinagpalang gabi. We are from Prayer Warriors Ministry. Ayan, stay tuned ka lang kapatid and be blessed. Kung first time mo kapatid, huwag kalimutan type ang New Blessing! Ayan, para ma-welcome naman kayo ng ating mga kapatid na sa comment section. Ayan, thank you Lord Jesus. Bati natin ang ating mga kapatid na laging maagang maaga sa ating OPM. Pinagpalang gabi sa'yo, Brother Richmond Cuenca. Lagi nangunguna. Sis Michelle, na-miss ka na namin. Ayan, thank you Lord. At syempre sa ating puting pastor at sa magandang wifey na si Sis Belle at sa Sweet Brothers. Ayan, thank you Lord. Thank you Lord sa buhay ng Kids Ministry. Ayan, thank you Lord din po sa mga kapatid na kasama natin. Yung mga mommies, no? Women of wisdom na talaga naman ibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon na talaga nagagandahan itong mga mommy na to, no? Thank you Lord sa strength na talaga nagpapatuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Kay Mami Ading, Sis Josie Nogoy, ayan, Tita Ami, Sis Maya, Sis Arlene Vinson, ayan, thank you Lord kay Mami Weng, ayan, syempre kay sino pa bang kasama natin? Thank you Lord sa buhay nyo. Kay Mami Lola, ayun, good evening. Sa ating mga kapatid na nagagandahan, nakababaihan sa Women's Ministry. Ayan, pinagpalang gabi sa inyo mga sis. Sis Winnie, Sis Mira, Sis Maricel, Sis Noemi, Sis Pat. Sino pa ba? Sis Grace. Ayan, thank you Lord, Sis Johan. Pinagpalang gabi sa inyo mga sis. Ayan, at syempre sa ating mga regulars, binabati rin natin sila ng pinagpalang gabi. Ayan, Brother Amado Buhel, thank you rin sa buhay niyo. Brother Yude, sa ating mga OPM speakers, magandang gabi din po. Brother Jonard, ayan, thank you rin sa buhay niyo. Sis Neri Munson, ayan, pinagpalang gabi sa iyo, sis. Ayan, at sa ating mga kapatid na sa Japan, kumbawa po kay Sis Carol Padasay, ay Sis Kes Gomez, at sa ating kapatid na sa China, pinagpalang gabi sa'yo Sis Rhea Quaresma, at syempre kay Jelay Hopia na sa Brunei. Sa ilang minuto lamang mga kapatid ay dadako na tayo sa ating pagpupuri at aawitan natin ang ating Panginoon, syempre sa ating word. Ayan, pero patuloy lang po tayo mag-tag, mag-mention ng friends, ng family natin, ng loved ones. Ayan, para naman sa ating digital evangelism. Ayan, thank you Lord, Sis Cheng. Ayan. At syempre, sa ating digital evangelism, sabay-sabay po tayong magbahagi ng salita ng Diyos. By sharing ang ating live video ngayon, at mga kapatid, ang ating link, i-click po sa baba. Right post, then share. Ayan. I-send nyo na rin po ang link sa inyong mga loved ones. Mention mo na rin ang friends and family mo. Let's invite more souls. At ayan, maraming salamat sa mga kapatid natin na nag-share at patuloy na nagtatag. Praise the Lord sa buhay ninyong lahat. At para naman sa ating satellite and international churches, binabati din natin ang ating mga kapatid sa ating local at international churches. Isang pinagpalang gabi po sa Greece Coffee, Macau, Canada. Good evening, Brother Ronel, Sis Kay Napoles, Sis MJ, and Brother Joel Napolitano, Pastor Bong Pastora Josephine from Greece, and Sis Charito Mapalo. Hello din po, Pastor John Bartolome, nasa Canada na rin ngayon. Thank you, Lord, for joining us tonight. Bishop Ricky, Reverend Joe, at pinagpalang gabi po sa lahat ng ating satellite churches natin at sa ating Jesus Coffee Church na Supo, Manila, at sa ating church ngayon sa Las Piñas na tayo. Thank you, Lord. Bago ang lahat, simulan muna natin ang ating gawain at hingin ang gabay ng ating Panginoon through prayer. Thank you, Lord. At mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Salamat sa Diyos, tayo po ay sabay-sabay malangin mga kapatid. Ipikit po natin ating mga mata at hingin ang pagsama at presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa iyo ang aming gawain at katagumpayan nito. Hihingi po namin ang iyong pagsama sa amin at hayaan mo maranasan namin ang presensya mo. Bigyan mo po kami, Lord, ng karunungan at pangunawa sa mensahe namin mapapakinggan ngayong gabi.
buksan ang aming puso, mangusap ka sa bawat nakikinig ng iyong salita na lumago at magkaroon ng pagbabago ang bawat binihing may tanim sa kanilang puso. Itinataas din namin ang sayo, Lord, na bigyan mo kami ng malinaw na internet connection. Dalangin din namin, Panginoon, ngayong gabi, magbabago ka ng puso at marami pa ang tatanggap at maabot ng iyong salita. Ngayong gabi din, Lord, magpapagaling ka sa may mga sakit, papawiin ang lungkot at hihilumin ang bawat pusong nasaktan sa mga nangulila at nagdadalamhati. Magbibigay ka ng pag-asa at sasagot ka sa bawat panalangin. Muli, Lord, itinataas namin ang patagumpayan ng aming gawain. Ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord. Tapos lang po natin manalangin at saka papasok pa lang. Welcome namin kayo dito sa ating OPM online prayer meeting live at Jesus Comfy Church from 7 to 8 p.m. na lang po tayo mga kapatid, at sa mga first time, pakitype po ang New blessing. Magpupuri po tayo sa ating Panginoon, pero bago pa yan, ihanda mo na ang puso mo para sa ating awitin na tatapusin ang takbuhin ng Jesus Comfy Church. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na sumabay sa aming pagpupuri. Huwag tayong manood at makinig, sumabay tayo sa ating awitin at pagpupuri. Tara mga kapatid, sabayan ninyo kaming magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Sa ating takbuhin, pasaning mahigat ay dapat nang iwasin. Nalikuran natin ang kakasalang umipigil sa atin. Oh, oh, makakamtan ko ang korona ng pagtatagumpay. Sa araw ngayon, si Jesus ang siyang magbibigay. Tatapusin ang tapuhin ko. Inutot ang aking mata sa iyo, Panginoon. Kung siya lang magpapatuloy hanggang dulo. Tatapusin ang tapuhin ko. Tatakbo. Tatapusin ang tapuhin ko. Ang buhay ni Kristo, maging tulad niya ang layunin ko sa mundo. Hindi siya sumuko, siya ay natiis para sa kaligtasan ko. Oh, oh, mararamdaman ko ang korona na magtatagumpay. Sa araw ngayon, si Jesus ang siyang magbibigay. Tatapusin ang tapuhin ko. Itutol ang aking mata sa iyo, Panginoon. Kung siya lang magpapatuloy hanggang dulo. Tatapusin ang tapuhin ko. Tatapusin ang tapuhin ko. Itutol ang aking mata sa iyo, Panginoon.
Buong siyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Itutuon ang ating mata sa iyo, Panginoon. Buong siyagang magpapatuloy hanggang dulo. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatakbo, tatapusin ang takbuhin ko. Tatapusin ang takbuhin ko. Ayan! At ang title po ng ating inawit kanina ay Tapusin ang Takbuhin. Siyempre, Jesus Comfy Church Originals na mapapakinggan at mapapanood sa ating YouTube channel and Jesus Comfy Church Cavite. Ayan, thank you Lord. Mag-subscribe ka na rin kapatid. Nasa comment section natin ang ating YouTube, yung link ng ating YT. Ayan, thank you Lord for more heartwarming songs, enlightening replays of sermons, and loads of faith uplifting goodness. Ayan, thank you Lord. Join us in glorifying the Lord and strengthening your faith. So, ayan, click mo na rin mga kapatid ang ating notification bell. Ayan, para lagi kang updated sa lahat ng ating latest videos at syempre yung sa kaganapan sa ating church. Ayan. Syempre mga kapatid, paki-follow po at pa-like na rin po ng ating Facebook page, Jesus Comfy. At syempre po, pinapaalalahanan namin ang lahat na paki-inform ang iba at paki-block po yung ating old Facebook page. Ayan, meron po tayong TikTok mga kapatid. Syempre, hindi po tayo sasayaw doon. Ayan, thank you Lord. Magbabahagi po tayo ng salita ng ating Panginoon. Follow mo na rin ang Jesus Comfy. Ayan, thank you Lord. Sa ilang minuto lamang po mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating Word of God. Pero ngayon ay magko-coffee break. Trivia edition muna tayo. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Salamat sa Diyos sa ating coffee break. Bible Trivia. Siyempre, thank you Lord sa lahat ng patuloy na sumasagot sa ating coffee break. Ina-encourage po namin ang bawat isa na makilahok po sa gawain ng ating church. Sumagot po tayo mga kapatid sa ating coffee break na araw-araw nakapost sa ating Facebook page, Jesus Comfy Church Cavite. Pero ngayong trivia po muna tayo. Ito po ang question sa ating J Comfy Trivia. According to the Bible, sinong propeta ng Diyos ang pinangalanan ng hari na Babylonia na Belteshazzar? Ayan, sumagot na po tayo mga kapatid. At habang sumasagot po tayo, nais po namin kayong imbitahan sa aming physical gathering na weekly na magaganap. Yes, thank you Lord. Purihin ang ating Panginoon. Dahil weekly na po, tayo makikita-kita at makakasama-sama sa ating bagong venue sa GIG Mall, located at 296 Diego Serra Avenue, Ulanglupa 1, Las Piñas City. Kaya mga kapatid, invite po namin ang umong pamilya at sama-sama tayo magpuri at maranasan ang presensya ng Panginoon. See you there! Ayan mga kapatid, sa tanong natin kanina, kung sino nga ba sa mga propeta at lingkod ng Diyos ang pinangalanan na hari ng Babylonia na si Belteshazzar? Ang tamang sagot po ay si, sabay-sabay, Daniel! Na pinalitan ang pangalan ng hari na si Nebuchadnezzar. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, praise the Lord sa lahat ng winners ng ating Day Coffee Break. Salamat sa ating mga kapatid na patuloy na sumasagot, natututo ka na, nananalo ka pa ng mga at iba pang prizes. At syempre, huwag kalimutan magbasa ng salita ng Panginoon araw-araw.
Ayan, thank you Lord. At sa ating t-shirt naman na Rise Up and Build, available pa rin po ito mga kapatid, no, ang ating t-shirt. At syempre, pinapasalamatan natin ang ating mga kapatid na nag-avail na. Hindi pa nakakapag-avail, wag na kayo magpapahuli mga kapatid. At syempre, sa ating tickets din for fundraising na 50 pesos lang po ito mga kapatid. Isang ticket lang po ito mga kapatid, no. At kapag nanalo ka, nabunot ka sa grand draw sa August 27, may chance kang manalo ng mga prizes natin na overnight staycation sa Tagaytay. At syempre sa Winford Hotel, consolation prizes din tayo dito mga kapatid. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-avail na kayo ng tickets at yung t-shirt natin. The more tickets, the more chances of winning. At syempre, lahat po ng proceeds po ay mapupunta sa ating pinapatayong sanctuaryo sa Andrea Village, yung ating worship center. So ayan, thank you Lord, tanggapin nyo na mga kapatid ang hustong takal, siksik at liglig at nag-uumapaw ng pagpapala mula sa ating Panginoon as you give generously, give cheerfully, and may God bless you abundantly. Ayan, thank you Lord. And thank you, Lord. Basahin na po natin ang Daniel chapter 6, verse 8 to 10. Nagkaisa silang humarap sa hari. Sinabi nila, "Mabuhay ang Haring Dario. Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyong sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Sino mang hindi susunod sa utos na ito ay ihuhulog sa kulungan ng mga leyon. Kaya mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagdaan upang maging batas ng Media at Persia. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa." Nang malaman ni Daniel na nilagdaanan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa mga salita mong nagbibigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon. Lord, dalangin po namin ngayong gabing ito at maibigay sa amin ang mensahe na dapat mong iparating, Panginoon. Tumubo ito sa amin, Panginoon, at lumago. Nang sa ganun, maibahagi din namin sa iba, Panginoon. Tulungan mo kaming maunawaan ito, Panginoon, at maisabuhay nang makita ng lahat, Panginoon, ang liwanag na galing sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Bago po tayo dumako sa ating topic ngayon, napakaganda po ng pag-uusapan natin. Ayan, syempre magpapakilala muna kami sa inyo. Ako nga po pala si Sis Lovie. At ako naman, si Sis Cheng. At ako si Cyril. At ako naman si Mami Beng. And we are from Prayer Warriors Ministry. Bigyan muna natin ng konting idea ang viewers natin kung ano ba ang ibig sabihin o ano ba yung Prayer Warriors Ministry. Ayan, thank you Lord. So, ang Prayer Warriors Ministry po mga kapatid, Prayer Warriors Ministry are people who are known for regularly interceding on behalf of others before God. Amen. So, Prayer Warriors is one who takes part in that battle through prayer. So, ang Prayer Warriors ay nananalangin po para sa prayer request na yan, di ba? So, maging ito man ay patungkol sa kagalingan, yung mga prayer request nila, provision, protection, guidance, or breakthrough. Kaya kung may prayer request ka, i-comment mo na. Nandito ang Prayer Warriors to pray for you. Ayan, purihin natin ang ating Panginoon dahil sobrang dami na nang sinagot ni Lord. Kaya sa mga prayer request natin, talaga naman natin Panginoon ay tapat. Ayan, marami tayong answered prayers at manampalataya ka lang kapatid dahil sasagot ang ating Panginoon. Ayan, therefore we pray continually and trust that God answers each prayer according to His
perfect will and perfect time. Ayan, perfect timing talaga ng ating Panginoon, mga kapatid, no? So, ayan, thank you, Lord. Eto na, mga kapatid, bago tayo dumako sa ating point ngayong gabi, ang topic natin ngayon ay may kaugnayan din sa panalangin. Thank you, Lord, no? At ang title ng ating series break ngayon ay The Power of Prayer. Ayan, ang prayer model natin ngayon ay si Daniel. Ayan, so malalaman natin ngayon kung gaano ba kahalaga ang panalangin, lalo na sa ating mga Kristiyano. Pero bago yan, bigyan lang po natin ng konting background si Daniel. Ayan, thank you, Lord. Siyempre, kilala to, no? Talagang famous story to sa Bible. Siyempre, ng mga kids, alam din ito. So, sino nga ba si Daniel? Si Daniel was a Jewish boy who was carried away in Babylon when Nebuchadnezzar besieged Jerusalem. So, ayun, thank you, Lord. Panahon po ito ni Haring Nebuchadnezzar, kagaya ng nabasa natin kanina, nung masakop po nila ang Jerusalem, kung saan naging bihag po sila ni Daniel at yung kanyang mga kaibigan, yung 3 kaibigan niya. So, nung nasakop po nila, mga kapatid, itong Jerusalem na ito, nag-utos naman ngayon si Haring Nebuchadnezzar na pumili sa mga naging biyag nila na Israelites na maglilingkod sa palasyo niya, sa kanyang palasyo kay Nebuchadnezzar. So, ang pipiliin ay magmumula sa angka ng mga hari at angka ng mga mararangal na pamilya. At sabi pa dito, kinakailangan yung pipiliin ay gwapo, malusog, matalino, mabilis kumilos, at madaling turuan para maging karapat-dapat maglingkod sa hari. At ayon nga, 'di ba? Sila Daniel nga po at ang kanyang mga kaibigan ang napili na sila Hananias, Mishael, at si Azariah, na pinalitan po ito, mga kapatid, ng Meshach, mas kilala sa Meshach, Shadrach at Abednego, at Belteshazzar naman kay Daniel. So, ayun, hindi pala basta-basta, mga kapatid, no, yung magkakaibigan na ito, dahil bukod sa galing sila sa marangal na pamilya, at sa kanilang kakisigan ay talaga naiinggitan din sila dahil binigyan pa sila ng ating Panginoon ng karunungan at pangunawa, pati na rin kaalaman sa iba't ibang literatura. Bukod pa dito, mga kapatid, binigyan din sila ng Diyos. Si Daniel binigyan ng karunungan, ang pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga pangitain at panaginip. So, sa madaling salita, mga kapatid, naging kalugod-lugod po sila sa ating Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. At syempre, at nung na-promote si Daniel dito sa chapter 6 na ito, mga kapatid, no, dahil natatangi po talaga ito si Daniel sa lahat dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Kaya binalak ng Haring Dario na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. At dahil dito, ang 2 pang kasama niyang administrador at mga gobernador ay naghanap ng kamalian. Ayan, sa pamamahala ni Daniel para paratangan siya. Pero dahil wala silang makitang dahilan, dahil si Daniel ay tapat sa kanyang tungkulin at maaasahan, kaya ayun, nagkasundo ang mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo at mga komisyoner kaharian na yon na magkasundong hingin kay Haring Darius na gumawa ng kasulatan na sa loob ng 30 days, mga kapatid, ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban lamang sa hari. Dahil nag-refuse si Daniel sa kautusan, dinakip at hinulog po siya dito sa kulungan ng mga leyon. Ang kulungan po ng leyon, mga kapatid, o lions den, hindi po ito basta-basta na kulungan lamang. Dahil matibay po ang pagkakagawa nito. So, isipin nyo na lang, no? Itong the den itself was likely made of stone or concrete with the walls high enough, ayun, to prevent the lions from escaping. Kung gaano ba katibay itong pagkakagawa ng kulungan ng leon na ito. At yung walls talagang wala kang ligtas, wala kang kawala kung sino mang ihuhulog dito sa kulungan na ito na ginawa para sa mga taong lumabag sa kanilang batas. At itong Babylon, mga kapatid, syudad po ito ng mga pagan. Pagano po talaga ito, na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At ayun nga, malalaman natin ngayon kung paano ba mababago ng panalangin ang bawat sitwasyon na ibabahagi namin sa inyo ngayong gabi. Amen! Napakagandang topic ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid. At ang title ng series break na ito ay The Power of Prayer.
At ang first point na ibabahagi ko ngayon is, number 1, first point natin ay submitting ourselves to God. Submitting ourselves to God. Yan, ang word na to submit is to yield oneself to the authority or will of another, or to surrender, to permit oneself to be subjected to something. Submit means pagpapasailalim o pagpapasakop. As followers of Jesus Christ, we are called to submit ourselves to God's will and ways. Submitting to God, it's a call to let go of our own desires, preferences, and ambitions, and instead trust in His divine plan for our lives. This is a challenging but transformative process that can help us grow in our faith, deepen our relationship with God, at isa sa napakagandang halimbawa na dapat nating tularan sa Biblia na may totoong puso ng pagsamba at pagpapasakop sa Diyos ay si Daniel. Siya ang ating role model ngayong gabi. Nais namin ibahagi sa inyo kung gaano ba kahalaga ang panalangin at kung gaano ba makapangyarihan ang panalangin ng taong matuwid at nagpapasakop sa Diyos. Sa binasa natin kanina mga kapatid, ipinapakita ni Daniel yung kanyang pusong mapagpakumbaba sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at pagsubmit sa kapangyarihan ng Panginoon. Talagang dedicated ang buhay niya sa ating Panginoon. Ang sabi doon sa binasa natin, 3 beses siya kung manalangin sa loob ng isang araw. Ilang beses daw po siya nananalangin mga kapatid? 3 beses sa isang araw, mga kapatid. Ikukumpara natin ang ating mga sarili. Halos minsan nga lang tayo makapanalangin. At kapag naaalala lang natin si Lord, saka pa lang tayo nananalangin. Ang nakakalungkot pa niyan, hinihintay pa natin minsan na sumadsad tayo sa buhay o makaranas ng problema. Saka pa lang natin naiisip na tumawag sa Panginoon. Pero ibahin niyo si Daniel, mga kapatid, dahil isang matapat na servant ito ni Lord, na kahit wala naman siyang hinihingi, ay talagang nakagawian o habit na niya ang manalangin sa ating Panginoon. At dahil nga sa pagiging prayerful ni Daniel, ay ipinakita nga o nagpahayag ang Panginoon sa kanyang mga kaaway. Dahil ayaw nila paniwalaan si Daniel na buhay ang Diyos na sinasamba nito. Nung una, akala ng mga taong may lihim na nainggit kay Daniel, nagtagumpay na sila dahil natupad ang kanilang balak na maihulog si Daniel doon sa kulungan ng mga leon. Pero mga kapatid, ang nakakamangha dito, hindi nagkaroon ng kahit konting galos o sugat si Daniel, di ba? Hallelujah! Hindi nagtagumpay ang binalak ng masasama laban sa kanya sapagkat hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 138:7, kahit na sa buhay na ito'y may mga kaguluhan, ang buhay ko'y inyong iniingatan. Pinarurusahan nyo ang aking mga kaaway. Iniligtas nyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Hallelujah! Praise the Lord! Diba mga kapatid? Maraming may inggit kay Daniel. Kahit kailan hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway sa taong matuwid. Diba? Sabi dito sa Romans 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihigante. Ipaubaya ninyo yun sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihigante. Ako ang gaganti, sabi ng ating Panginoon. Amen. Napahiya ang mga taong may galit kay Daniel. Diba? Tinawag ng hari si Daniel at tinanong kung iniligtas nga ba ng Panginoon si Daniel sa mga leon. At agad sumagot si Daniel. Hallelujah. Sabi niya, wala pong nangyari sa akin sapagkat pinatikom ng mga anghel na sinugo ng Diyos ang bibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam ng ating Panginoon na siya ay walang kasalanan at siya ay tapat. Sa buhay mo kapatid, may naiinggit ba sa'yo? Sinisiraan ka rin ba sa trabaho mo o sa opisina? Ginagawan ka rin ba ng kwento na walang katotohanan? Kapatid, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hitik ka sa bunga, kaya ka pinupukol.
Magpatuloy ka lang kapatid, dahil sabi ng ating Panginoon sa Exodus chapter 14 verse 14, the Lord will fight for you. You only need to be still. Amen! Ipinapakita lamang sa atin dito mga kapatid, ano pa mang ibato ng kagagawa ng ating mga kaaway, ay piliin nating huwag gumanti. Bagkus ipagkatiwala natin lahat sa ating Panginoon. Si Lord ang bahala sa mga umaaway sa atin. Kahit pahusgahan tayo, huwag tayong humusga. Alam nyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng pangalan ni Daniel sa Hebrew word ay God is my judge. Amen! Si Daniel, pinaubaya niya lahat sa ating Panginoon kahit husgahan man siya sa paligid niya dahil alam niyang tanging ang Diyos lamang ang siyang tunay na nakakakita ng motibo ng puso ng tao. Sa Kanya ang panghuhusga kapag dumating na ang araw ng paghukom. Hallelujah! Alam ng ating Panginoon kung ano ang lahat ng ating ginagawa. Mapa kung ano man ang laman ng puso ng bawat isa. Piliin natin mga kapatid na magtiwala ng buong puso, manalig sa ating Panginoon. Kagaya ng pag-submit ni Daniel sa ating Panginoon, sana magawa din natin ito sa mga sarili natin. Sapagkat sabi nga sa mga awit, 18:2, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Amen! Napakasarap pakinggan mga kapatid, ang mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Dalangin ko na ang bawat isa ay makakuha ng aral sa ating binasa. Pamaris natin ang ating Panginoon, ang pag-submit ni Daniel sa ating Panginoon. Gustong-gusto ng Panginoon na marinig ang boses mo kapatid. Kausapin natin siya palagi. Manalangin tayo. Meron man tayong kailangan o wala, dalangin ko wag mawaglit ang Panginoon sa ating mga puso at mga isipan. Bago pa man magumpisa ang araw mo kapatid, piliin mo unahin siya, na makausap siya, at tiyak nagagabayan ka niya sa iyong mga gagawin sa buong maghapon, sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Thank you, Lord. At talagang tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako sa atin dahil sa pagtanggol ng Diyos kay Daniel, yung mga kaaway niya ay ipinalit sa kanya para ipain sa mga leon. Kasama pa ng buong pamilya nito, grabe si Lord, di ba? Kaya ikaw kapatid, kahit gaano ka na nagigigil dyan sa mga taong umaaway sa'yo, huwag ka mag-iisip ng paghihiganti. Ipaubaya mo lahat sa Panginoon. Dalangin ko kapatid na may matutunan tayo sa istoryang to. Learn that submitting ourselves to God requires trust, obedience, and surrender. Ito ay araw-araw na desisyon at hindi tuwing Sunday fellowship lang. At alam natin na may reward na naghihintay sa atin kapatid. Tandaan natin that God is faithful and He wants the best for us. Hanapin natin siya lagi at isuko lahat sa Kanya. Magpasakop sa kapangyarihan niya to continue to seek to Him and submit ourselves to His will. Ayan. Submitting ourselves to God, yan ang tunay na pagsamba. Amen. At para naman sa ating point number 2. Amen. Thank you, Lord, Sis Cheng, sa napakagandang point natin. Talaga sobrang napakahalaga ng panalangin mga kapatid mo. At nakita natin ito kung paano ba nabago ang sitwasyon through prayer. Kaya ang point number 2 na ibabahagi ko naman ngayon is prayer changes everything. Isa pa nga, prayer changes everything. At nakita natin ito sa buhay ni Daniel. Kung paano ni-reverse ng Panginoon ang kanyang sitwasyon through his faith in God. At syempre, si Daniel po mga kapatid was a man of prayer na dapat nating tularan. And how to be prayerful nga ba like Daniel? In Daniel chapter 6 verse 10, sabi dito, nung malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa taas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. So 3 beses niyang ginagawa ito mga kapatid maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So dito mga kapatid, nung nalaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari yung kautusan na nagbabawal sa kanila na sumamba sa sino man tao o Diyos, ay anong ginawa ni Daniel? Umuwi siya, lumuhod, nanalangin at nagpasalamat pa rin siya sa Diyos na buhay. Amen. Nung malaman nito ni Daniel mga kapatid, ano nga ulit yung ginawa niya?
Pinili pa rin ni Daniel na i-magnify ang Diyos. Lumuhod, nanalangin at nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Good news ba ito or bad news ang narinig ni Daniel, mga kapatid? Dalawa din po. Bad news dahil alam niyang paparatangan siya sa bagay na alam niyang tama. Dahil si Daniel po ay marangal at tapat na lingkod kay Haring Dario at sa ating Diyos. Good news naman kapatid dahil para kay Daniel, opportunity din ito para lalo siyang lumapit at tumawag sa Panginoon through prayer. May tanong ako kapatid, kapag ikaw ba nakakarinig o nakakatanggap ng masasamang balita, ano ang una mong reaksyon at ginagawa? Kapag nakakaranas ka ng mga sunod-sunod na pagsubok, mga bayarin, kakapusan, kakulangan, at hanggang ngayon, di ba, may mga prayers ka na hindi pa rin sinasagot ni Lord, anong ginagawa mo? Lumuluhod ka rin ba at nagpapasalamat kagaya ng ginawa ni Daniel? O lumalayo ka, nagre-rebelde, nagtatampo at sinisisi pa ang Diyos? Dalangin ko kapatid, piliin mo pa rin maging tapat sa Diyos, anuman ang iyong pinagdadaanan at sitwasyon. Sa halip na lumayo ka, mas lalo ka pang kumapit sa Diyos. Tandaan mo kapatid, prayer changes everything. Amen. Paano mababago ang sitwasyon mo kung hindi ka naman nananalangin at humihingi ng tulong sa Panginoon? Tandaan mo kapatid, prayer has the power to change every time. Kapag nananalangin tayo kapatid, kumikilos ang Diyos. Alam niya ang kahinaan mo, ang desires ng puso mo. Kapag nananalangin tayo mga kapatid, we experience the peace of Christ. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything but everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Pinapaalala lamang sa ating kapatid na sa Kanya lang tayo makakatagpo ng tunay na kapayapaan. He cares for us mga kapatid kasi mahal tayo ng Diyos. Do not be anxious about anything. Sa halip itaas mo lahat kay Lord. Ang lahat ng alalahanin mo sa buhay na may papurit pasasalamat. Itaas mo lahat kay Lord ang mga bayarin mo, mga utang, kakulangan, mga panghihina, kahinaan mo. Ano man pinagdadaanan mo ngayon kapatid, ibigay mo lahat yan kay Lord. Dahil kayang-kaya ni Lord i-handle lahat yan. Huwag mo pahirapan ang sarili mo kapatid sa kaka-overthink at iisipin mong hindi mo na kailangan ang Diyos. Kapag ganito kapatid, kapag hindi po tayo nananalangin, sinasabi lang natin sa Diyos na, Lord, hindi na kita kailangan. Kaya ko na ang sarili ko. Ako nang bahala sa buhay ko. No, mga kapatid, ang totoo niyan, wala tayong kayang gawin, kundi sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu na siya nagsusus ng lakas para mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok. Huwag kang manangan sa sarili mo lakas at abilidad dahil baliwala ang lahat ng kakayanan mo kung wala kang Kristo sa buhay. Kaya kapatid, kapag may pagsubok ka, huwag ka tatalikod sa Diyos. Sa halip, pagpuri ka pa at manalangin. Dahil wala tayong kayang gawin kung wala ang tulong ng Diyos. Sa pabor at grasya na lamang tayo umaasa. Kaya napakahalaga mga kapatid na lagi tayong naglalaan ng oras para kay Lord. Kagaya ng hangin, hindi natin ito nakikita, pero nararamdaman natin ito. Hindi tayo mabubuhay kapag wala ito. Tama? Ganon din sa ating prayer life mga kapatid. Prayer is like oxygen. It sustains the life of our souls. As just we cannot survive without breathing, we cannot thrive without prayer. We pray because God commands us to pray. So manalangin ka kapatid at tingnan mo kung paano babaguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. So ayat sabi dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Magalak, manalangin, magpasalamat sa anumang sitwasyon. Kausapin mo pa rin ang Diyos, hindi lang kapag may kailangan ka na para bang waiter lang si Lord. At minsan kapag nasagot na ni Lord ang panalangin mo, hindi ka natatawag at kakalimutan mo na siya. Ang totoong worship, kapatid, ay pagpapasalamat pa rin sa Diyos. Kahit sa gitna ng kahirapan, pasalamatan mo pa rin siya sa mga biyaya, malaki man o maliit. Dahil karapat-dapat lamang na ibalik pasalamatan ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. When we pray, mga kapatid, we grow closer to Christ. And through prayer, His mind does not change. Hindi po nababago ang isip ng ating Panginoon kapag tayo po ay nananalangin, mga kapatid. In fact, prayer does change something. It changes us. Tayo po ang nababago at ang sitwasyon natin, hindi ang kaisipan ng ating Panginoon. Amen. In Daniel chapter 6, 15 to 17, mga kapatid dito po, hinuli na po dito si Daniel.
Ayan, dahil nga po nahuli siyang nananalangin sa Diyos kahit pinagbawal na at kinulong na po siya dito mga kapatid sa kulungan ng mga leyon. Ayan, because of his refusal to bow down to anyone but God. At tinakpan ng isang bato ang kulungan na pinaghulugan sa kanya. So isipin na lang natin kung gaano nakakatakot sa loob ng kulungan ng mga leyon. Tama? At yung itsura ng mga leyon na gutom na at anytime pwede nang papakin si Daniel at gawing snacks sa isang iglap lang. Tama po ba mga kapatid? So, dito mga kapatid, sa mga sumunod na verse, alam na natin ang nangyari dito. Sabi dito ni Daniel, sa Daniel 6:14-18, kinaumagahan, nagbukang liwayway pa lamang ay nagmadaling pumunta na ang hari sa kulungan ng mga leyon. So, pagdating ng hari po doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, lingkod na buhay na Diyos, iniligtas ka ba sa mga leyon na iyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran? At sumagot si Daniel dito, nang hindi ako sinaktan ng mga leyon dahil nagpadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mga bibig ng mga leyon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay at wala akong ginawang kasalanan sa inyo. Hallelujah! Praise the Lord! Dito mga kapatid, habang nasa kulungan ng mga leyon si Daniel, ay patuloy pa rin siyang nananalangin. At nakita niyo kung paano binago ni Lord ang sitwasyon ni Daniel. Totoong hindi pinapabayaan ng Panginoon ang taong matuwid. Pero tektahan ng Diyos si Daniel sa loob ng kulungan mga kapatid. At nagpadala siya ng mga anghel para ipatikom yung bibig ng mga leyon. Hallelujah! Hinulog man si Daniel sa kulungan ng mga leyon, pero hindi nahulog at nawala ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Patuloy pa rin siyang nananalangin at nagpuri kahit nasa kulungan na siya. At hindi siya nagduda at patuloy pa rin siyang nanampalataya sa Diyos na buhay. Matuwid po si Daniel mga kapatid at ang katangian na dapat nating tularan kay Daniel ay ang kanyang faithfulness sa Diyos. Yung blameless walk niya with God, yung kanyang integrity, may nakatingin man o wala, ay ginagawa niya pa rin ang tama at namuhay siya ng kalugod-lugod sa Diyos at laging may pabor si Daniel sa mata ng Panginoon. At hindi siya pinabayaan, dininig ni Lord ang kanyang panalangin. Prayer, mga kapatid, is a form of serving God and vital po ito para sa ating mga Kristiyano. And prayer is an open line to heaven. Ayan mga kapatid, hindi po mahirap manalangin at wala din pong magic or formula for praying. Just talk to God from your heart. Be sincere and open your heart and mind to His voice because God delights to have conversation with you. Ayan mga kapatid, masaya ang ating Panginoon kapag siya ay pinaglalaanan natin ng oras. Basta bukas ang langit 24/7 at hindi natin kailangan idaan pa ito sa mga santo o ribulto gaya ng ginawa ni Daniel na nanindigan siyang hindi siya sasamba o yuyukod sa gintong ribulto. Wala na tayong kailangan i-memorize at bigkasin at hindi na kailangan ng mahabang panalangin para sagutin ng Panginoon ang ating prayer request. Wala na tayong kailangan i-memorize at bigkasin mga kapatid. At hindi rin nakabase sa haba ng panalangin ang pagsagot ng Diyos. In Matthew chapter 6 verse 7, at sa panalangin ninyo ay huwag niyong gamitan ng walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Hindi ganun mga kapatid. Ayaw ni Lord ng memorized prayer o paulit-ulit na panalangin. Gusto ni Lord galing sa puso at diretso kang mananalangin sa Kanya. Jeremiah 33:3, tumawag ka sa Kanya. Ito ang landline ng langit mga kapatid. Dahil laging nakahanda si Lord, makinig at sagutin ka kapag hinanap natin siya na buong puso and according to His will. Dahil hindi sa haba nga mga kapatid ng panalangin, mabulaklak na panalangin sumasagot si Lord, kundi sa laman ng puso. Kaya mga kapatid, matuto tayo maghintay, gaano man natin kagusto na sagutin agad ni Lord yung mga prayer request natin, kung hindi pa naman perfect. Tandaan natin ito mga kapatid, ang tatlong bagay. Yung yes, no, at wait. Yes, kapag sinagot na ni Lord ang prayer mo, it means perfect time na. Hindi na maisasara ni naman ang pintong binuksan ni Lord para sa'yo. At no naman, dahil hindi pa perfect time. Pinapaunawa lamang ni Lord sa atin that sometimes God says no to our prayers. Isipin natin mga kapatid, kapag puro yes ang sagot ni Lord sa atin, sa tingin mo ba kakailanganin pa natin siya? No means hindi naka-align ang prayer request mo sa kaharian niya. Sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Kaya hindi binibigay ni Lord mga kapatid yung prayer request mo dahil
minsan hindi tama ang layunin ng puso. Kagaya ni Solomon na humingi ng wisdom para pamahalaan ang nasasakupan niya. Pero higit pa ang binigay ni Lord sa kanya. Wisdom, fame, wealth, name it. May kinalaman sa kaharian ng Lord ang hiningi niya. Kaya naman, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin. You have to put God first and He will take care of the rest. In Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." So, ayun, maghintay ka lang kapatid, unahin mo ang Panginoon. Ibibigay din ni Lord lahat yan. Patuloy ka lang humingi. Huwag kang mapagod, huwag kang panghinaan. Sabi nga, di ba, sa Matthew chapter 7:7, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you." So, number 3, kapag sagot na ating Panginoon, wait. Wait means gusto niya hubugin pa ang karakter mo. Gusto niya lumago ka pa sa kanya. And wait means may niluluto siyang masarap at maganda. Kumbaga, it's worth the wait. This helps us to trust that God will answer our prayers in His perfect time, even if we have to wait for a little while. Sabi nga diba sa Jeremiah, "For I know the plans I have for you." You can take heart in knowing that He has a good plan for our lives. If God makes you wait, then you are in a good company. Tatandaan natin yung mga kapatid. Huwag kang magmataas at sisihin ang Diyos dahil sa sitwasyon mo. Lumapit ka na may mapagkumbabang puso with an expectant heart na tutulungan ka niya. Aminin mo lahat ng pagkakamali mo, ibuhos mo lahat ng nararamdaman mo sa Kanya, at huwag mong iisipin na hindi ka naririnig ng Diyos dahil walang katotohanan yan, mga kapatid. Gawa lang ng kaaway yan, kaya mga kapatid, iniisip mo na parang di naman yata ako naririnig ni Lord sa dami ng panalangin ko. Bakit hanggang ngayon wala pa rin kasagutan? Tandaan mo kapatid, alam ni Lord ang laman ng puso at isip natin. Nalalaman niya at nakikita ang paghihirap mo. Kilala ka niya. Bilang niya ang hibla ng buhok mo. Yung mga bituin sa langit, mga kapatid, alam din ng Panginoon yan. Tinatawag niya sa kanya-kanyang pangalan. Ikaw pa ba na mas mahalaga ka sa Diyos? Tayo ang pinaka-espesyal sa lahat ng nilikha niya. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya na may ginagawa siyang maganda at niluluto siyang masarap para sa iyo. Manalangin ka lang. Dahil bago pa tayo lumapit sa Kanya, alam na ni Lord yung prayer request mo. Diba? Amen. So kaya mga kapatid, tandaan natin, mahal ka ni Lord. Isigaw mong mahal ako ni Lord. Amen. Hindi man kita maramdaman, Lord, patuloy pa rin ako mananalangin at mananampalataya sa iyo. Kahit di ko maunawaan ang plano mo, Lord, at kaparaanan mo, magtitiwala pa rin ako sa iyo. To walk by faith, not by feelings. Dalayan ko, mga kapatid, tularan natin ang pananampalataya ni Daniel na hindi natitinag. Isipin natin, mga kapatid, we are so blessed. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ni Daniel, pinagbabawalan silang manalangin sa Diyos. Tama? Kaya mga kapatid, tayo, malayang-malaya tayo o anumang oras, walang nagbabawal sa atin. Anong idadahilan mo para hindi ka makapanalangin? In certain parts of Israel, mga kapatid, nakakaranas po sila ng discrimination, persecution, vandalism, and even violence dahil sa kanilang faith. Kaya habang may panahon pa, sabi nga diba sa Isaiah 55:6, isik natin si Lord. Hanapin natin siya habang siya'y matatagpuan pa. Manalangin sa Kanya habang siya'y malapit pa. Mabuti po ang Diyos. Amen. Ang kayang-kaya baguhin ni Lord ang sitwasyon mo. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon sa buhay ni Daniel. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Kung ni-reverse ni Lord ang sitwasyon ni Daniel sa kulungan ng leon, kayang-kaya din i-reverse ni Lord ang sitwasyon mo ngayon. Iisang Diyos pa rin ang magliligtas sa iyo, kapatid. Amen. At ang lions din, mga kapatid, nagre-represent ito ng place of danger, trials, and test of faith. At ang leon naman, mga kapatid, ay nagre-representa ito ng fears, o takot, difficulties. Sa madaling salita, mga kapatid, ang kulungan ng leon ay nagsisimbolo ng kawalang pag-asa. Saang kulungan ka man ngayon sa buhay mo, kapatid? Nakulong ka sa utang o bayarin o sa sakit o anumang kulungan yan sa buhay mo. Tutulungan ka ng Diyos na makalaya. Dahil ang totoo, kapatid, malaya ka na eh. Dahil sa dugo ni Kristo na tumigil sa krus, hallelujah, anumang takot o leon sa buhay mo, kayang-kaya patikumin ni Lord yan. Ano man takot o leon sa buhay mo, kayang-kaya patikumin ni Lord yan. Ano bang mga kulungan ng leon sa buhay mo para hindi ka makapanalangin at magpuri sa ating Panginoon? Kaya kapatid, manalangin ka sa lahat ng pagkakataon. Kapag tingin mo nilalamon ka na ng problema, aba, tuhurin mo na kapatid, iluhod mo sa Panginoon. Manalangin ka to pray without ceasing.
Pray like Daniel. Matatandaan natin mga kapatid, kung sariling anak nga hindi pinagkait ng Diyos Ama sa atin, mga pangangailangan mo pa kaya, hindi kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen. Amen. The name Daniel comes from the word Hebrew, kagaya kanina nabanggit na ating kapatid, which means God is my judge. We see Daniel as a foreshadowing of Jesus Christ, kung saan ay pareho sila humarap sa persecution and suffering, but remain faithful to God. Si Daniel, inaresto siya dahil nahuli siyang nananalangin sa taas, sa kanyang silid. Similarly, si Jesus ay inaresto din sa Garden of Gethsemane habang siya ay nananalangin. So makikita natin mga kapatid, si Daniel willing to sacrifice kahit buhay pa ang kapalit ng kanyang pananampalataya. Si Jesus, sinakripisyo ang kanyang sarili bilang handog para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Si Daniel mga kapatid, niligtas ng Diyos sa mga leyon. Si Jesus, ang siyang nagligtas sa atin sa kamatayan dahil tayo ay makasalanan. Kung hindi dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, wala tayong kaligtasan. Kaya mga kapatid, Jesus is greater than Daniel dahil nalupig na niya ang kamatayan. Kung ano man yung mga takot mo o leyon sa buhay mo, sa kulungan ka man ngayon mga kapatid, samahan niyo kami mga kapatid sa panalangin at isuko natin lahat sa ating Panginoon. Tanggapin natin siya ng buong puso na may pagpakumbaba. Ibigay natin lahat ng ating pagsamba. Simulan natin mga kapatid na manalangin at tumawag sa kanyang pangalan at maranasan ang kanyang presensya at pagsagot sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sabayan niyo kami sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Mga kapatid, inaanyayahan namin ang lahat na sumabay sa ating panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Kung ikaw to mga kapatid na may takot sa puso, na sa kulungan ng mga leyon, mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon. Dahil tanging siya lamang ang tagapagligtas natin. Wala tayong magagawa kapag tayo ay patuloy na lalayo sa kanyang presensya. Samahan niyo kami sa ating pagtanggap. Sumabay kayo, mga kapatid. Salamat Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Aming Diyos, Ama sa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, narito po ako sa inyong harapan, Lord. Lumalapit sa iyo, Panginoon, na may pakumbabang puso, Panginoon. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkukulang. Sabayan niyo ako, mga kapatid. Panginoon, patawad po sapagkat ako po isang makasalanan. Marami po akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Patawad sa aking paglayo sa iyong presensya. Ngayon, Panginoon, lumalapit ako. Tinatanggap kang muli, Panginoon, sa buhay ko. Pinapapasok kita sa puso at isipan ko, Panginoon. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Isulat mo, Lord, ang aking buong pangalan dyan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Kasama ka. Panginoon, maraming salamat. Ang lahat na ito, Panginoon, ay tinataas ko, Panginoon, tinatanggap ang tanging makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Ayan mga kapatid, salamat sa pagsabay sa ating panalangin. At ngayon naman ay muli tayong mananalangin mga kapatid. Manalangin po tayo mga kapatid sa ating pagpuli na prayers. Amen, amen, hallelujah. One more time mga kapatid, sabayan mo ako sa panalangin na kagalingan, proteksyon at answered prayers. Say Amen. Aming Diyos, Ama sa langit, pinupuri at sinasamba ka namin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang nakahanda sa mga anak mong patuloy kang sinusunod. Patuloy kang inuuna at patuloy kang tinatawag kahit sa gitna man ng suliranin sa buhay. Ngayong gabi, Lord, magpapagaling ka sa lahat ng may sakit. Lord, I pray in the name of Jesus, healing sa mga kapatid namin na may kanser, nasa ospital, ng dialysis, pinapagaling mo na sila. Hinihiko ang katawan nila at inaalis lahat ng infirmities in Jesus' name. Yung mga kapatid namin na nagmulila dahil nawala ng mahal sa buhay, ipadala mo, Lord, ang comfort,
yakapin mo silang sa gitna ng kalungkutan at bigyan ng joy at peace dahil sabi mo, malapit ka sa bawat pusong nasasaktan. I also pray, Lord, sa mga hindi nakatulog ng maayos dahil sa matinding pag-alala. Bigyan mo silang kapayapaan. Pinapanalangin din namin, Lord, ang mga nagtatrabaho, proteksyon, guidance, safety sa pagpapasok at pag-uwi. We pray for increase in salary and promotion. At sa mga kapatid naming nagbi-business, we pray for the divine expansion, Yes, Lord. connection, Yes, Lord. closeness sa bawat transaksyon. Amen. At provision, Lord, sa pangangailangan sa aming tinatayong church sa Bacoor Lord, at amen. makumpleto lahat sa aming venue sa GIG Mall. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat na kasagutan sa aming panalangin, sa mga biyaya, sa mga dating pang pagpapala. Itinataas namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord, mga kapatid. At kung sumabay ka sa ating panalangin, isa ka na anak ng Diyos. Ayan, thank you, Lord. At bagong buhay na kapatid ang binigay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat sa pag-join sa ating OPM ngayong gabi. At syempre, magkita-kita pa po tayo sa susunod. Dalangin namin mga kapatid na may natutuhan kayo sa bawat binahagi namin sa inyo na salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, sumabay ka ba sa ating panalangin? Ayan. Ayan, anak ka na ni Lord. At ngayon, sabay-sabay nating ideklara. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power,